Paano nga ba mag-crave ng kwek-kwek ang mga nasa ibang bansa? Hindi siya ganun kadali compared sa Pinas na makakabili ka kahit sa mga kanto-kanto lang. Dito kasi kahit lumingon ka sa kaliwat kanan, wala ka talagang makikitang mga tao na nagtitinda sa daan. Kaya naman love, ganito nga ang madalas kong gawin kapag nag-crave ako ng kwek-kwek. Pumupunta ako sa isa sa pinakamalapit na mall kung saan ako nakatira. Halos din kasi lahat ng mall dito is may mga supermarket katulad nito. Ang kaso, hindi lahat ng supermarket is makakahanap ka ng quail eggs or itlog ng pugo. Kagaya ngayon, hindi ako nakabili ng itlog ng pugo dito sa una kong pinuntahan. Pero dito na nga ako bumili ng flour and sugar na magagamit ko din sa paggawa ng kwek-kwek. So ayun, after ko nga sa una kong pinagbilhan is naghanap pa rin ako ng itlog ng pugo sa iba. And buti na lang, meron na silang stocks dito sa pangatlo kong pinuntahan. Kaya para makasigurado, bumili na nga ako ng 2 can. Dito nga pala sa Australia, kapag bumibili ka sa supermarket, ikaw na rin mismo mag-i-scan ng mga pinamili mo. At syempre, ikaw na rin magbabayad, kukuha ng suklay at resibo. At dahil 2 nga ang lulutuin ko ngayon, kwek-kwek at spaghetti, nagsalang na nga ako dito ng tubig na may konting asin at mantika. Ito kasi yung gagamitin kong pangpakulo ng pasta para sa spaghetti natin. So ngayon, gagawa naman ako ng buttered mixture para sa kwek-kwek na lulutuin ko. Sa isang malaking bowl, naglagay lang ako dito ng plain flour, baking powder, water, onion powder at saka garlic powder. Minix ko lang to ng maayos hanggang sa mawala yung lumps niya, and then saka ako naglagay ng food color. Matagal na nga ako naghahanap ng orange na food color dito pero wala talaga akong mahanap. Even yung mga kasama namin sa bahay is naghanap na rin sila ng food color na kulay orange pero wala talaga. Kaya naman itong kulay yellow na lang ang gagamitin ko kasi ito naman yung medyo malapit sa kulay orange. And ayan, nilagyan ko lang din ng plain flour yung itlog pugo natin para mas kumapit yung ginawa nating buttered mix. At habang nagluluto nga ako ng pasta dito is nagpapainit na rin ako ng mantika para sa gagamitin ko pangluto sa kwek-kwek. At ayun, pagkainit nga ng mantika na isinalang natin, dinahandahan ko nang inilagay isa-isa itong mga kwek-kwek. At habang nagpiprito nga ako ng kwek-kwek is inuunti-unti ko nang inaasikaso yung mga gagamitin ko para sa spaghetti. Niluto ko nga lang pala yung pasta ng al dente base sa instruction. Pagkaluto nga ng pasta, dinrain ko lang to, hinugasan ng malamig na tubig at pinatuyo. Ayan, jump lang ako ng ginagawa para mas mabilis matapos. After ko ang maisalang yung pangatlong salang ng kwek-kwek is hinugasan ko na tong giniling. Nakapag-cut na nga rin ako ng onion and garlic na gagamitin ko sa paggisa ko sa giniling para sa sauce ng spaghetti natin. So, sisimulan ko na ang pagluto ng sauce. Igigisa ko lang tong sibuyas and bawang. At habang ginigisa ko nga to, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagprito ng kwek-kwek. Ito na nga rin yung last batch ng pagprito ko at eto nga lahat yung mga nagawa kong kwek-kwek. Nung nag-golden brown na nga ang bawang at sibuyas natin, tsaka ko na inilagay itong giniling. Pinrest-press ko nga lang to hanggang sa madurog yung giniling kasi ayaw ko ng giniling na buo-buo. Pagkaluto nga nito, tsaka ko na nilagay itong spaghetti sauce. Naglagay din ako dito ng paminta at konting patis. Dito naman sa pinagprituhan natin ng kwek-kwek kanina, is magpiprito ako dito ng hotdog na ilalagay din natin para sa sauce ng spaghetti. After nga nito, maglalagay din ako ng kalahating condensed milk. Pero di ko sure kung condensed milk ba talaga yung inilalagay dito kasi sabi ng kasama ko dito sa bahay, evaporated milk daw. So sa mga nakakaalam kung ano ba talaga yung tama, paki-comment na lang sa comment section. And then after ko nga mailuto yung spaghetti sauce natin, magluluto naman ako ng sauce para sa kwek-kwek. Ginamit ko lang dito yung tirang flour and then nagisa lang ako dito ng bawang, sibuyas, sili, tapos nilagyan ko lang to ng konting soy sauce at saka sugar. Para naman sa suka natin, nag-cut lang ako dito ng onion at saka sili. Ayan nga, ready na lahat ng mga nailuto natin. Time na para tikman. Tara love, saluhan niyo ako dito. Wala sa atin itong motif, hindi natin malalaman kung ano man yun. Chika, ano bang magandang balita? Wala akong ginamit na. Ito ay isa na naman collab with ABS-CBN at GMA. Dito si Jade. Ito, thank you. Kaya, Hidden Studios, The Secrets of... So yun lang, kahit malayo man tayo sa Pinas, nagagawaan pa rin natin ang paraan matikman at makain lang yung mga cravings natin na gawang Pinoy.